gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Isa pang senador ang sasampahan ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder, si Senador Rodante Marcoleta. Kaugnayan ng pagtanggap umano ni Marcoleta ng 75 million pesos na donasyon noong isang taon habang nakaupo bilang isang kongresista. Pagdidiin naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nakabatay sa ebidensya at hindi sa alyansa ang kanilang desisyon sa pagsasampa ng kaso laban sa isang senador. At nakatutok si Joseph Moro. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na sasampahanin nila ngayong linggo ng kasong plunder si Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. Kaugnayan ng pagtanggap umano ni Marcoleta ng 75 million pesos na donasyon noong January 2025 bago siya tumakbo sa pagkasenador. Senator Marcoleta, definitely, for resolution na. We're about to file it already. Ang sabi ng investigating team ng Ombudsman, napakalaki ng halagang ibinigay kay Marcoleta para ituring na simpleng regalo at ito ay may tuturing na umanong korupsyon. Lalo't isa na siyang kongresista nang tanggapin ito kaya hindi umano may iwasang isipin na may hinihintay na kapalit ang mga nagbigay. Kakasuhan din ng Ombudsman ang tatlong nag-donate. Sina dating Congressman Mike Defensor na nag-donate umano ng 30 million pesos, isang Joseph Espiritu na nagbigay ng 25 million pesos at isang Aristotle Baluyot na nag-donate ng 20 million pesos. Kasama po dito yung mga correspondents niya, sila Defensor, yung mga na-implicate po natin. Kasama sila. I don't know kung same forum yun, no? Same forum. Same jurisdiction. Wala pang pahayag si Senador Marcoleta habang patuloy naman naming sinusubukang kunin ang panig ng iba pang personalidad na binanggit ng Ombudsman. Itinuturing na non-bailable o walang piyansa ang kasong plunder. Sabi rin ni Remulla, depende sa Sandigan Bayan kung sususpindihin rin si Marcoleta gaya ni Senador Jinggoy Estrada na kinasuhan rin ng plunder. Kung ganito, ayon sa Ombudsman, hindi na dapat makabahagi sa mga gawain ng Senado ang isang suspendidong senador. In accordance with the plunder law, they cannot anymore. Oras na maihain si Senador Marcoleta ang ikalawang senador sa Menorya na may kaso sa Sandigan Bayan. Alegasyon ng ilang mga senador sa Menorya, inuubo sila para mabawasan ang kanilang bilang sa Senado, bagay na itinanggi ni Ombudsman Remulla. All the evidence came from, you know where. Diba? Hindi naman namin hiningi ito mangyari. All of you are witness to the actuations of the guy, of what he has said in public. Ang sabi dati ni Remulla, nakamba na ang isasampang plunder case laban naman kay Senador Joel Villanueva. Pero ngayon, sinabi ng Ombudsman na patuloy pa ang pagsasagawa ng case build-up. Kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we had to conduct our own. It's our choice whether or not to accept the work of the DOJ because we delegate work to them. Sumasailalim rin sa preliminary investigation si Senador Chis Escudero para rin sa reklamong plunder. Sabi ni Remulla, matatapos na raw ito sa loob ng 1 o 2 linggo. Malapit na. Isa yan sa inaayos namin, nakasabay na ibang kaso ng plunder na aming pa-file within the next few days, within the next few weeks. Maybe it will take 2 to 3 weeks more for us to file cases in the courts and for a preliminary investigation. Kapwa lumipat sa bagong marorya sa Senado si Escudero at Villanueva at pagdiin ni Remulla, wala itong kinalaman sa kanilang magiging desisyon. We don't make deals with anybody with regards to the culpability or innocence of anybody. We don't make deals with that. And you're not going to be... So all the deals that we make here will be in open court. Hinihinga namin ang pahayag sila Villanueva at Escudero. Samantala, kaugnay naman sa kasong plunder laban kay Senador Jinggoy Estrada na may kinalaman sa maanumalya mo ng flood control projects, sinabi ni Remulla na magsisilbi ng state witness ang co-accused itong si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kaiurong na ng Ombudsman ang kasong plunder at graft laban kay Bonoan. His health is of concern to us and we want to be able to perpetuate his testimony as soon as possible. The knowledge that he has about the whole institution is something very important to us to be able to prove many cases. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.